everyone! Again, welcome na naman dito sa aking channel. At alam nyo ba mga beshies, isang bagong loan app na naman sa Google Play Store. Itong nakita ko na kung saan nagpapahiram ng safe, unsecured loan daw hanggang 30,000 pesos at merong mahabang loan terms, 90 days or 3 months at instantly apply. So, napakabilis nga daw yung pag-process nga nito ng ating loan application. Kaya sinubukan ko na naman na utangan para ma-check kung okay nga ba talaga ito na i-recommend ko sa inyo. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka lang dito sa aking channel, meron po akong pag-good news kasi bawat video na ina-upload ko, ako nga po ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, maaaring magbigay ako ng 1,000, 500, 200, or 100 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshes, i-comment kung ano yung napanood mga related sa video na ito. So, ako po ay mamimili ng ating mabibigyan sa ating cash giveaways via YouTube comment picker. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, ang isi-share ko sa inyo itong Bene Loan app. Ito yung sinasabi ko na unsecured maximum borrowable hanggang 30,000 pesos. At akalain mo, congratulations! New loan amount is unlocked only for today. So parang gusto niya talaga na uutang ako or niyayaya talaga ako nito na uutang. So sinubukan ko na naman at bago tayo makahiram dito, may mga gustong i-access sa ating cellphone. So kailangan lang silang bigyang permission nga para i-access. Kasi syempre kapag i-deny naman, eh hindi magpo-proceed nga ang ating loan application. Para nga makahiram dito, kailangan lang ulit maglagay ng valid mobile number at pagka-click mo ng send OTP, meron ka nga matatanggap na one-time password na input nga lang natin dito. At eto na nga, hanggang 30,000 pesos daw yung pwede kong mahiram. Loan terms 90 days hanggang 180 days. At agad-agad mga beses pagka-click ko ng apply, ito yung lumabas. Estimated loan amount 3,000 to 15,000 pesos. At napakarami yung option. Merong Bene G, Bene L, ano to, Bene or Ben I, ayan, Bene A, Bene N, Bene H, Bene F, ayan, Bene P, 3,000 to 15,000 pesos yung pwedeng mahiram. At agad-agad mga beshes, pagka-click ko itong Bene F, ito yung lumabas, please wait while the evaluation is in progress. It will take a few seconds. So mga beshes, pwede daw akong umutang, pero yung 3,500 to 15,000 pesos, ang pinahiram lang sa akin or pwede kong mahiram ay 3,000 pesos daw at merong 1 month na loan terms. So, dito sa 1 month loan terms mga beshies, amount received doon sa 3,000 pesos ay 1,800 lang. So, akalain mo yun mga beshies, 3,000 yung loan amount pero ang matatanggap lang ay 1,800. Meron agad-agad itong total fee na 1,200 pesos. At sa first installment ko daw, yes, 1 month daw itong payment terms. Pero sa first installment ko, within 10 days of successful loan, ayan, 2,700. Second installment due, 270. At yung third installment due ay 30 pesos. 30 days of successful loan naman daw itong 30 pesos. So, dito mga beshies, tama nga naman na isang buwan yung ino-offer na loan terms. Kaya lang, kung mapapansin nyo, dito pa lang sa first installment due, ay magbabayad agad-agad ako ng 2,700. 10 days of successful loan. At second installment due, 20 days of successful loan na 270 yung babayaran ko. Then doon sa last payment ko or third installment due ay 30 pesos lang yung babayaran at 30 day of successful loan. So hindi natin masabi ito mga beshes na isang buwan yung loan terms kasi dito pa lang sa first payment natin kailangan agad-agad magbayad ng 2,700. At kung tutuusin ay dito pa lang sa first payment ay halos bayad na nga yung utang natin dito sa 3,000 or dito sa Bene. Kasi nga, yung 3,000 pesos na pwedeng mahiram, hindi naman matatanggap ng buo. Kasi nga, may total fee ito na 1,200. And then, kung mapapansin nyo nga, first installment payment or first installment due ay 2,700 agad-agad. So, parang halos bayad na nga tayo sa ating utang dito sa Bene. Kaya isang loan app na naman na hindi ko nga nire-recommend sa inyo mga beshies. Hindi siya magandang utangan dahil nga sa napaka-short term lang. Ilagay nila dito na 30 days or dito sa dulo ng aking loan application,
30 days yung loan terms. Kaya lang kasi sa first payment pa lang, within 10 days ay 2,700 agad-agad yung payment or yung kailangan kong bayaran. At second installment nga, 20 days of successful loan ay 270. And yung sa third payment natin or dun sa pang last installment due ay 30 days of successful loan nga na 30 pesos lang. Kaya diba, isang loan app na hindi maganda, napakalaki yung charges nito, yung fees, kasi 3,000 pesos yung utangin mo. Hindi ipapadala ng buo, kasi nga kakaltasan pa ito ng 1,200. Tapos kung ano nga yung matitira, which is 1,800, yun lang yung ipapadala sa inyo. So, payment channel, pwede nyong matanggap ito sa mga e-wallets or via bank account. So, actually, GCash yung nilagay ko dito, kasi GCash naman talaga yung pinakamadali. Mabilis din i-navigate. Pero nga, hindi ko kayo ini-encourage na umutang sa loan app na ito. Meron itong napakataas nga na fees, charges, at napaka-short term lang din. Ayan, nasa sa inyo pa rin talaga yung option kung uutangan nyo pa rin itong bene after nyo na mapanood yung buong video natin. Pero kasi kung ako yung tatanungin nyo, kung ayaw nyo talaga na mas lalong ma-stress, kung ayaw nyo na mas lalong malubog sa utang, huwag nyo nang i-consider na manghiram nga sa iba't ibang mga loan app. Lalong-lalo nga itong mga loan shark na may matataas na fees at napaka-short term lang. Kasi akalain mo yun mga beshies, halimbawa utang ka sa isang loan app, okay? And then, due date mo within 7 days, wala kang pambayad or nag-post due yung loan mo. Kasi nga 7 days lang yung payment terms. Then, wala kang pambayad. Tapos, syempre, tatawagan ka or i-message ka ng iba't ibang mga loan app or collector ng iba't ibang mga loan app. Tapos, kung ano-ano yung sasabihin sa'yo, nandun na yung pananakot, yung panghaharas. So, ang nangyayari or ang ginagawa ng ibang borrower, naghahanap sila ng ibang loan app para pantapal doon sa unang inutangan nila. So, ang mangyayari, isang loan app lang yung unang hiniraman mo, pero kailangan mong maghanap ng 2 hanggang 3 loan app para may pambayad ka doon sa isang loan na naunang nahiraman mo. And then, syempre, kapag may 3 loans ka na, tas due date na naman ay within 7 days, then, syempre, mangangamote ka na naman. Mangangamote na naman kung saan pwedeng manghiram na pwedeng pambayad sa 3. So, ang mangyayari, maghahanap ka ngayon ng 6 na loan app or 7 loan app para utangan at mabayaran yung utang mo doon sa 3 nahiraman mo na loan app. So, tapal-tapal yung nangyayari. Parang naghanap ka ng ibang loan app, tatapalan yung unang pero nadadagdagan yung utang mo, lumalaki yung utang mo. And, yun nga, yung way ng paniningil ng iba't ibang collector nga, ng iba't ibang mga loan shark ay talagang may kasamang panghaharas yan. Though hindi ko naman sinasabi na itong bene kasi nga wala pa naman akong naging experience dito. Yung tipong nag-post due yung loan application ko or due date ko na tas wala akong pambayad. Kasi kapag umuutang ako sa mga loan app, regardless kung loan shark man yan or hindi, nagbabayad din talaga ako on or before yung due date para para hindi ako maharas kasi ayaw ko naman na i-message nila or tawagan nila yung personal references ko, hindi mapapahiya pa ako. So, ang ginagawa ko talaga, kapag umuutang ako sa iba't ibang mga loan app para lang ma-review at maipakita sa inyo kung paano magpautang yung isang Ola or isang loan shark sa Google Play Store or sa App Store man yan or sa Huawei App Gallery, ay sinusubukan ko, pero hindi pa due date, binabayaran ko agad kasi ayaw ko nga na ma-stress. So, para sa mga naghahanap ng pwedeng mautangan, ay hindi talaga maganda i-consider yung mga loan app kasi napaka-short term lang at matataas yung mga fees niya. So, ang mangyayari kasi, kung wala kang pambayad dun sa naunang nautangan mo nga or nahiraman mo, maghahanap ka ng ibang mga loan app at yun, kailangan dun sa isang loan app or 2 loan app, maghahanap ka ng times 2 or times 3 na iba't ibang mga loan app nga para pantapal dun sa unang nautangan mo. Kaya dumadami yung mga utang natin or yung mga loan apps na nautangan natin. So, talagang may stress. Grabe yung stress. Malulubog kayo sa utang. Kapag hindi mo pa natatry na manghiram sa mga loan app, please lang, huwag mo nang subukan talaga. Kung ayaw mo na masira yung buhay mo, kung ayaw mo talaga na grabe yung stress na maramdaman mo, huwag kayong umutang sa mga loan app, okay? Mas better na lang na umutang sa kapamilya or sa kaibigan or sa katrabaho. Ayan. So, anyway guys, thank you for watching.
Sana nakatulong yung video na ito sa inyo. At may mga legit naman ako na na-upload na mga pwede nyong mahiraman online. So, mas maganda na yun na lang yung subukan nyo na utangan. Okay? So, thank you guys for watching. Please see you sa aking next vlog. Bye!